Ngayon mga paps, i-discuss ko naman kung paano ninyo aalagaan or mapapatagal ang buhay ng isang automatic na transmission na kotse. Well, napakamahal magpagawa ng isang automatic. Pero with proper use, proper maintenance, panigurado na sa lifespan ng kotse ninyo, almost hindi nyo kailangan buksan or paghiwalayin ang isang automatic na transmission na kotse. At ito, yung quick na guide ko sa inyo, no? Number one dyan, alagaan ninyo sa transmission oil or fluid. Aside dun sa kanyang filter, yan. Alagaan ninyo dyan, ano? So, tignan ninyo yung owner's manual ninyo or sundin ninyo yung recommended ng kasa. So, normally, every 2 years yan or every 40,000 kilometers. So, paghandaan na ninyo yan. Huwag nyo nang i-skip. Kung sinabi nilang palitan, palitan. Medyo nagpapamahal lang ng konti talaga yan. Almost dumodouble yung fee ninyo sa inyong PMS, pero yan yung isa sa mga reason para magtagal yan. Then yun, as much as possible ayusin din natin yung paggamit ng automatic transmission. Huwag naman yung parang racing. Hindi siya created para sa racing. Okay? And as much as possible, okay? Kung tayo ay mag-shift ng gear halimbawa from drive going to reverse or reverse going to park, drive going to park, make sure lang na naka full stop tayo. Okay? Then, yun, ang isa sa mga dyan is iwasan din natin o alagaan din natin yung cooling system ng ating sasakyan. Tandaan natin, ng automatic transmission, yung kanyang transmission is connected din sa ating coolant. Kung mapapanatili natin na maayos yung cooling system natin, tama yung paggamit natin, tama yung pag-maintenance natin, makakasigurado tayo na magtatagal ang inyong automatic transmission. At ngayon, isa-isahin natin yung mga regarding sa automatic transmission. Yon, check yung ating transmission fluid regularly. So, hindi naman lahat ng kotse is merong dipstick, no? O yung hindi lahat ng transmission, automatic transmission ay may dipstick. Pero kung meron, try to check regularly. Kung hindi naman, try to glimpse lang tayo kahit doon sa ilalim. Kung may nakita tayong unnecessary, parang may mga tulo or parang form of liquid, ipacheck kagad natin kasi baka sa transmission yan nanggagaling. And yun, normally ang maintenance ng isang automatic transmission is every 40,000 kilometers or every 2 years. Kung ano man yung mauna. Actually, nasa owner's manual yan. Although, may mga automatic transmission naman na kaya daw hanggang 80,000 kilometers, pero it's better na i-check ninyo yung owner's manual ninyo at kung ano yung nakalagay doon or kung ano yung nirecommend ng inyong service advisor, sundin ninyo. Kasi yan naman talaga yung magpapatagalan, no? So, expect nyo rin ng mataas na gastos. At yun, pangalawa is avoid natin yung mag-overheat. Yan, alagaan natin sa coolant, lalo na pag automatic yung kotse natin. Siguraduhin natin na maayos yung cooling system ng ating sasakyan. Panatilihin natin na malinis yung ating radiator. Lagi nating nalalagyan ng coolant. Yung kung may auxiliary fan motor yan, make sure lang na maganda yung ikot ng ating auxiliary fan motor para ma-avoid din natin yung pag-overheat ng ating sasakyan o ng ating transmission. At yun, ito nga, yung nabanggit ko kanina, no, kailangan, okay, as much as possible, no, pag tayo ay mag-shift ng ating cambio, okay, halimbawa from park, going to drive, park, going to reverse, reverse, going to drive, drive, going to reverse, make sure lang na naka-full stop ang sasakyan, okay? Hindi yung tipong umaabante pa yung sasakyan, ipapasok mo na yung park o ipapasok mo na yung reverse. Pag gumaralgal yan, nako, unreversible ang mga sira. Okay, so as much as possible, full stop. Okay, then yun, ayusin din natin yung paggamit ng park. Okay, so kaya nga 'di ba, kung napanood ninyo yung mga video ko, sinasabi ko pag nasa inclined location kayo, ilagay nyo muna sa neutral, i-engage ninyo yung handbrake para siguradong ang nag-hold ng weight para hindi umabante yung sasakyan yung ating handbrake tsaka nyo ilagay sa park.
Okay? Isa yan sa mga dapat ninyong i-check. Ano? Sa mga pantay na location, wala namang problema. Kahit from drive, diretso natin sa park. Pero kung naka-incline dyan, gawin ninyong habit yan para hindi masira yung tinatawag na parking pole. At yun nga, drive smoothly. Nako, yan, no. Hindi racing car yan. As much as possible kasi kahit na ano namang sasakyan, kumbaga smooth lang yung gamit. Yung parang nag-glide lang tayo. Parang tender loving care tayo. Ganyan tayo dapat gumamit ng kotse. Hindi yung birit agad yung gas. Hindi maganda yan. Ano lang, gentle lang yung paggamit. Bibilis naman yan eh. Okay? Then yun, pag-aralan nyo rin na gamitin yung low gear ng inyong sasakyan para sa mga paahon na kalsada, hindi kayo magda-downshift, hindi magda-downshift yung automatic ninyo. Bago kayo mag-approach, i-shift nyo na dun sa low gear para dire-diretso yung ahon. Pero syempre, huwag nyo namang ibababa dun sa low gear kung nasa pantay na kayong kalsada o natapos nyo na. Kasi syempre baka mag-overheat yan. Persado naman yung makina ninyo. Kumbaga, angal na yung inyong makina kasi humihingi na ng cambio. At ito, pag may nakita kayong warning sign sa inyong dashboard, maging conscious na kagad kayo, especially sa transmission. Halimbawa, nagkaroon dyan ng ilaw or something na related sa transmission, yung warning sign, mati-check naman sa owner's manual yan kung ano yung problema. At kung may sinabi doon na problema sa transmission, right away, ipa-check nyo agad. Okay, so yung iba, may mga nagbi-blink, yung iba naman, may umiilaw. Halimbawa, sa kotse ko before, yung drive, nagbi-blink. Ibig sabihin yan, may problema yon. Pwedeng nag-overheat. And, ayun, at sundin nyo rin talaga yung owner's manual ninyo. Kumbaga, basahin nyo rin kung paano ba properly gamitin yung inyong automatic transmission. Hindi naman kayo ililigaw niyan or hindi naman kayo tuturuan ng mali ng inyong owner's manual. So, yan mga paps, yan yung mga idea, no, ng paggamit ng automatic o paano natin mapapatagal yung isang automatic transmission. Yun nga, siguraduhin natin na na-maintain natin ng maayos yung fluid tsaka yung cooling system. I-avoid natin yung parang racing at as much as possible, pag mag-shift tayo ng gear, okay, full stop. Yan lang naman yung pinaka magandang gagawin eh. Kasi sa automatic ang masasabi ko lang dyan, gamitin nyo lang ng tama, siguradong magtatagal. I-maintain nyo lang ng tama, siguradong magtatagal yan. So far, ito ako personally, I have 320,000 kilometers before na automatic and wala naman naging issues sa kanyang transmission. Ginagamit ko lang at mini-maintain ko lang maayos. Ngayon, I have 80,000 CVT transmission din and there's no issue rin. No? So kumbaga ganun lang yung proper care, proper maintenance, paniguradong magtatagal at hindi kayo gagastos ng malaki. Although, syempre, may mga tinatawag din naman tayo mga factory defect pero rare case naman yan. Kasi halos lahat ng kotse ngayon talagang parang build to last na rin naman. Kumbaga, hindi naman sila maglalagay ng isang component na sobrang sirain kasi sila rin naman yung malulugi dyan. So yun mga paps, sana nakakuha kayo ng mga idea or tips or konting lang naman idea kung paano talaga mapapatagal yung automatic transmission ng inyong mga sasakyan at hindi tayo gagastos ng napakalaki para lang sa repair. May napanood nga ako a while ago fluid pa lang dahil nasiraan siya ng cooling system niya. So unfortunately, naghalo yung coolant tsaka yung transmission oil niya at napakalaki ng gastos niya sa although pinalitan yung coolant niya pero yung transmission fluid niya napakalaki ng gastos niya, halos 4 na lata. So can you imagine, siguro kung 3,000 ng isa noon, di 12,000 liquid pa lang para lang malinis yung kanyang transmission oil o yung kanyang transmission. No? So yun mga paps, sana maalagaan ninyo, sana magtagal at kung may mga suggestion kayo, mga topic, i-comment down below nyo na lang. Pag-usapan natin yan. Who knows? Mapag-usapan natin at mabigyan ko kayo ng tips kung paano mapapatagal yung inyong sasakyan.